Tayo po ay magsitayo para po sa pagtatapos ng ating paunang panalangin. Dakilang Diyos naming Ama na mapagpala, salamat po Panginoon sa mga panalangin ng bawat isa na inilapit sa inyong paanan. Salamat po Panginoon sa kabutihan niyo po sa aming buhay, sa kabila ng aming mga pagkukulang Panginoon, ay nandiyan po kayo at di po kayo nagkulang sa amin Panginoon. Salamat po Panginoon sa sandaling ito na kami po ay nakabalik sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang aking salamat dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Scripture reading, Psalm chapter 18, verse 23 and 32. I was also upright before him, and I keep myself from mine iniquity. Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hand in his eyesight. With the merciful thou wilt show thyself merciful, with an upright man thou wilt show thyself upright, with the pure thou wilt show thyself pure, and with the froward thou wilt show thyself froward. For thou wilt save the afflicted people, but wilt bring down high look. For thou wilt light my candle, the Lord my God will enlighten my darkness. For by thee I have run through a trough, and by my God have I leaped over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is straight. He is a buckler to all those that trust in him. For who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Po'y pumikit at manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa araw na to, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. At Panginoon, nagpapasalamat po ako, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng magandang araw, Panginoon. At Panginoon, ay lamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tayo po'y umawit ng may kagalakan in the service of the King. Ready, sing. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have praise and joy and blessing in the service of the King. Second verse. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine
happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. To his guiding hand forever I will cling. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service. On the last verse. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. Last chorus. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Saved, saved. Ready, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell How He lifted me and what His grace can do for you. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. He saves me from every sin. And harm secures my soul each day. I'm leaning strong On his mighty the arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Third verse. And poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me, and I'll lead you home to live with me eternally. Last chorus. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Tawagan na po natin ang ating choir.
Magandang umaga po. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw me closer to Him. From care He sets me free. His
I sing because I'm free, for His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Thank you, Brother Shan. Salamat po sa mga nagministeryo sa atin. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pong gawain ay nagsisimula po ng alas 9 at meron lamang po tayong ilang oras para po gugulin ang mga ilang pong ministry before the program. Meron tayong Bible reading, meron po tayong prayer time. At pagkatapos po ng prayer time natin, ay kaya po natin nilagay po yan. Kasi during Wednesday, talagang ilang pamilya lang po kami nagpe-pray dito. Para makasama namin kayo, so para tuloy-tuloy po yung ministeryo ng panalangin, ay ginagawa pa rin po natin ng Wednesday. O tsaka Sunday morning. And then every day ay meron po tayong compact. Ito po ay, ano bang tawag natin dyan? Kumbaga sa Katoliko, meron tayong panata. Pero sa atin, commitment na every 6:33 ng umaga at 6:33 ng gabi ay nagpe-pray po tayo. Tuloy-tuloy po yan. Hindi naman yung kinakailangang mag-pray ng mahaba, ng 5 minutes. No. 1 minute or 2 minutes is enough. Pasalamat ka lang, pag gising mo sa umaga, Panginoon, salamat, gising ako. Tutunog na yon yung cellphone namin. Okay? At makikita ko may magre-response na, I prayed, we pray. Ako naman, sasabihin ko, I thank you. Pray without ceasing. So, magre-response kayo. At kung kayo po ay may mga cellphone, ay hindi ko maintindihan bakit hindi nakikita nung iba. So, with my announcement, I hope after this you will give regards para po sa ating ministry ng panalangin. Matthew 6:33, diyan ko po kinuha yan. 6:33 a.m. and 6:33 p.m. Bakit Matthew 6:33? Anong sinabi doon? Seek ye first. Unahin mo muna ang Panginoon bago ka magtrabaho. Bigka tumunog na yan, pumikit ka, bagamat nakapikit ka, bukas na diwa mo, sabi mo, Panginoon, salamat. May ganito. Kasi kung walang ganito, paano kami pagpapalain sa maghapon? Okay, so, kuya, naisan ko na ba sa'yo, Sean? Ay, hindi pa? Okay. Meron kasi akong, sinesend ko yung message agad kay Pastor Sambarito. Kay Elisha, yun. Minsan may mga may mga grammar error ako. Kino-correct na lang ng mga bata. Okay, tumayo na po tayong lahat. At wala pa akong tigil, mga kapatid. Talagang sunod-sunod yung mga appointment ng inyong pastor. At pagkatapos ng ating sports fest ay kinabukasan, kasal, takbo ng pandi. Gabi na rin kaming nakauwi. At nagninong sa kasal ang inyong pastor. Na-witnessan ko, sabi ko dun sa pastor, Pastor, hindi ko pa alam ibig sabihin ng may kinakasal na anak eh. Pero natutuwa ako sa iyo. Sabi ko sa kanya, gano'n. Eh, yung lalaki, nakalive ba ako, kuya? Nakalive ako? O, sige, huwag na. Yung ikinasal ay ka-teammates ko, okay? Yung tatay,
kakampi ko, yung anak naging kakampi ko na rin. Ay, anak ko, kakampi ko rin. Okay? Kaya lang di ako wala pa akong laro. Hindi pa tayo naglalaro ng talagang Gusto ko masubukan yung tigas ni Romar pag nagbanggaan kami. Kung kakayanin ko o kung kaya niya ako o pareho kami babaksak. Ewan ko kay Tatay Wilson. Puro karyoka katawan nito eh. Sige. Pilimon, buong verse na po ito, at 25 verse lang ito. At ito po ay isa sa mga prison letter ni Apostle Paul nang siya po ay nasa Rome. At meron po siyang binigyang diin, isang character dito na kung saan ay naging fugitive. Naging, ano ba tawag doon? Fugitive sa Tagalog. Fugitive. Tulungan niyo nga ako. Yung tumatakbo, naging vagabond. Hindi naman siya vagabond, hindi naman siya naging hampas lupa. Naging wanted siya. Okay? Dahil meron siyang ginawang kasamaan. Pero si Paul ang naging mediator para maayos ang buhay ng isang taong ito. Basahin po natin. Lahat na po tayo ay magbabasa with chorus. Intindihin niyo po yung pagkakasabi po dito. Ready? Philemon or Philemon, chapter 1, o walang chapter ito, from verse 1 to 25. Ready? Begin. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer, and our beloved Apphia, and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God, making mention of thee always in my prayer, hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. For we have a great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Wherefore, through I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient. Yet for love's sake I rather beseech thee, being such as one, Paul regard age, and now also a prisoner of Jesus Christ. Verse 10, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bands, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him, that is mine own bowels, whom I have returned with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. But without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were as necessity, but willingly. For perhaps he therefore departed for a season, that thou should receive him forever. Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord. If thou count me therefore a partner, receive him as myself. If he had wronged thee or owed thee aught, put that on mine account. I, Paul, have written it with my own hand. I will repay it, albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides. Yea, brother, have the joy of thee in the Lord. Refresh my bowels in the Lord. Having confidence in thy obedience, I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say. But withal, prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. Therefore salute thee, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, and fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with you, Spirit. Our profitable servant, binanggit po dyan, verse 10, I beseech thee for my son Onesimus,
whom I have begotten in my bonds, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Dating walang pakinabang, ngayon may pakinabang na siya. Sino po ito? Walang iba kundi si Onesimus. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po na isulat ang buhay ni Philemon at ng kanyang mga tauhan, ng kanyang pamilya sa ilang kabanata o sa ilang bersikulong ito. Nakapupulutan po namin ng magandang aral. Matuto kami, dakilang Diyos, kung paano kayo gumagawa pa noon, kahit sa oras nito ay gumagawa pa rin po kayo. I-bless nyo po ang inyong mga anak, i-bless nyo po ang inyong lingkod. Sapat na kalakasan at biyaya po nagmumula sa inyo. Wala kami, Panginoon, kung wala po kayo. Ingatan nyo kami sa sandaling ito, bigyan nyo kami ng bukas na diwa, alertong pag-iisip, na huwag namin mapabayaan, malaglag ang mga salita nyo sa lupa na hindi namin mapapakinabangan. Pagpalain nyo kami, Panginoon, sa ngalan po ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. The topic is all about Onesimus, our profitable servant. Yan po ang ating topic. Si Onesimus po ay dating nagtrabaho kay Philemon bilang isang manggagawa, bilang isang katiwala. Pero that time, hindi bilang isang caregiver, kundi bilang isang alipin. Alam nyo, ang mga alipin nung araw ay may mga iba't ibang klase. Ano po? Ang ratio ng alipin nung araw ay 1/3. Mas malaki ang bilang ng mga alipin nung araw. At talagang sila po ay binibili sa market. Tinatali sila, wala silang halaga. At yung may pera, pinagkakakitaan ang mga mahihirap, ang mga walang kwenta, yung mga pisant, yung mga talagang walang magiging silbi sa lipunan. Binibili ng mga mayayaman yan. At dinadala sila sa market. Okay? Tinatali yan, may mga tattoo yan, may mga hikaw yan. Kaya yung mga, sa panahon natin, doon kinuha yan yung mga hikaw-hikaw, yung mga tattoo-tattoo. Kapag ikaw ay meron yan, ikaw ay alipin. Ikaw ay slave. Kaya may identification. Dito, nakatali, minsan dito, okay? Minsan may tato, may tanikala. At si Philemon ay doon nanggaling si Onesimus. Kaya po, ang tanong kaagad dito, pwede bang maging profitable ang isang unprofitable? Yung isang taong walang pakinabang, pagdating ng araw ay magkaroon ng pakinabang. Yung dating walang silbi, ay pwede na bang magkaroon ng value? Yung ikaw na ang tingin mo sa sarili mo ay walang kwenta, pagdating ba ng araw hanggang doon ka na rin ba? Yung bang ang pakinabang sa'yo ay kung meron ka lang, pero kung wala na, wala ka na rin? So sa oras nito, ang sabi ni Pablo, I beseech thee for my son, Onesimus. Kasi nung gumawa ng kasalanan si Onesimus, mga kapatid, tumakbo siya. Nagpunta siya ng Rome. At doon sa Rome naman, tama-tama, papunta din doon si Pablo. At doon sila nagkamit, doon sila nagtatagbo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Pablo. At naligtas si Onesimus, mga kapatid. At naging kapaki-pakinabang ang dati niyang buhay na tumatakbo dahil talagang hahabulin siya ni Philemon Okay? May batas. At kung hindi makabayad, mga kapatid, ay either papatay. Ganon. Kaya tumakbo siya for 120 miles mula doon sa kanyang lugar patungo sa Rome. 120 miles ay equivalent ng mga 190 kilometers. Hanggang pa ba ang abot niyan? Hanggang Nueva Ecija? Mula dito hanggang Nueva Ecija. Tumakbo siya. Pero kaya pa rin hanapin. Kaya pa rin puntahan sapagkat dito sa letter na binasa natin ay mabilis dumating ang mga balita. Wala pang cellphone, ano? So, dito sa background na pinag-uusapan natin, nakakilala ang sambahayan ni Philemon. At binanggit po dyan,
probably hindi nabanggit kung si Apia ay kanyang asawa, pero sabi ng mga commentator, si Philemon, ang kanyang asawa ay si Apia, at ang kanilang anak ay si Archippus. Mga fellow laborers ni Paul. Bagamat siya'y nasa Rome, naririnig na ni Paul ang nangyayari doon sa loob ng tahanan ni Philemon. Ang sabi niya dyan, a prisoner of Jesus Christ and Timothy, o binanggit niya uli si Timothy, sapagkat sa buhay ni Pablo, marami siyang mga naitanim, marami siyang mga naakay sa Panginoon, at yung mga naaakay niya sa Panginoon ay nagpapatuloy, at ito, kasama si Timothy. Mga kapatid, napakasarap sa buhay natin, sa buhay ni Saul, na naging Pablo, na mang-uusig na pumapatay ng mga Kristiyano, mga kapatid, dating unprofitable. Walang silbi. Pero when God met him at the road to Damascus, mga kapatid, the life of Saul become Paul, binago ng Panginoon. Kaya sa buhay ko, sa buhay ninyo, when we go to the road of Damascus, mga kapatid, doon tayo minit ng Panginoon. May nag-evangelize, may kumatok sa bahay ninyo, may nagbigay ng pulyeto sa inyo, may nag-invite sa inyo, from unprofitable, naging profitable ang buhay natin. Mga kapatid, ngayon kayo'y mga mananampalataya na, kayo'y mga Kristiyano, kamusta na ang buhay ninyo? Buhay pa rin ba na may profit? Buhay pa rin ba na papaangat? O buhay na ng kayo'y makakilala sa Panginoon? Oh, I say mga kapatid, patawarin tayo ng Panginoon. Sana hindi pababa. Manapa ang buhay natin ay pakyat. Mga kapatid, hindi ako ang makakapag-gauge niyan. Hindi ko kayang sukatin yan. Ang tanging makakasukat lang yan, ikaw at ang Panginoon. Kamusta na ang takbo ng pamilya mo? Kamusta na ang takbo ng profession mo? Kamusta na ang takbo ng relationship mo? Going well ba? Pakyat ba? Baka naman habang ikay naglilingkod, paganon ng paganon, pasadsad ng pasadsad. Mga kapatid, mahiya tayo. What a shameful pagbuhay ng isang Kristiyano na ang buhay po natin ay hindi papaganda. Bagamat ang mundo natin ay papasama, hindi ang mundo natin pabata, mga kapatid. It becomes ruin, lalong dumudumi ang mundo. At yung dumi na yan, yung sukal na yan, ay pumapasok sa loob ng tahanan natin. Andyan ang bisyo, andyan ang pagbumura, andyan ang mga pag-iinom, andyan ang maling relasyon, mga kapatid. Nakikita natin sa labas, pumapasok sa loob. How is it bilang mga Kristiyano? Dito sa pagkakataon na binasa natin, mga kapatid, nakita natin na si Philemon ay isang Kristiyano na nakatira sa Colose. Siya po ay pagmamay-ari ng may bahay. Pag may pagmamay-ari ka ng bahay, mga kapatid, mayaman ka na ng mga oras na ito. At that time, walang electricity, walang Meralco. Paano malalaman ng isang bahay na mayaman nung panahong yon? Kapag ka-oras ng gabi, may lampara sa loob. Siya lang ang bukod tanging maliwanag sa madilim na lugar. Ibig sabihin, blines sila ng Panginoon. Sa panahon natin, wala na nga lampara eh. Marunong pa bang magsindi ng lampara mga anak natin? Alam nyo pa, mga anak, nakikinig ba kayo? Alam nyo pa ba ibig sabihin humahawak ng kandila? Nakapaggising sa umaga, pag ginanon mo yung ilong mo, kulay itim? Wala, bumabaksak ang cellphone natin na maliwanag eh. Sa mata natin eh, wala tayong pakialam eh. Tama po ba? Patay na ang ilaw eh. Mukha niya lang ang maliwanag. Bakit? Sa cellphone. Dito sa oras na ito, mga kapatid, sa mga oras na ito, makikita natin yung background, yung relationship of the household. That's number 1. Ano po yung relationship? Napansin niyo po ba? Verse 1 to 3. Ilang beses binanggit ang salitang adjective. Tama ba ako, mami? This is a object of possession sa English grammar natin. Our. Hindi our. Our. Merong kine-claim si Pablo. Hindi niya kakilala, hindi niya kamag-anak, hindi niya kadugo. Pero ang kanyang turing, our. Tayo. Amin. Mga kapatid, sa church natin, atin ito. Pero sa Panginoon ito na pinagkatiwala sa atin. Kayo ay aking mga mahal. Tignan niyo po yung mga binanggit niya rito. Kung paano niya, tama ba ako, mami, sa grammar natin, this is an adjective.
pronoun possession. Object of possession. Inaangkin niya. My wife, my son, my daughter. Mga kapatid, talagang binibigyan niya ng endearment. Words of endearment, words of entreatment, tsaka yung words of endeavor. Ano ibig sabihin? Yung words of endearment, yung may affection. Ang sarap kaya sabi, asawa ko yan. Anak ko yan. Kayang-kaya mong sabihin na, proud ako dyan. Ikaw naman, pag narinig mo bilang anak, bilang nanay, tatay ko yan. Hindi yung, nanay ko talaga. Ano ba to? Ang kulit-kulit. Nakialam na naman ang nanay ko. Tigas ng ulo. Ang mabigat niyan, ang anak ang gumaganyan. Pero sa totoo lang, mas marami kaming iling. Sa totoo lang, mga anak, mas marami kaming iling. Kaya maraming butiki sa bahay natin. Diba, pag nag-aaway kayo, biglang tutunog yung butiki. Mga kapatid, tignan po natin yung relationship ni Timothy. Mula kay Pablo, binanggit si Timothy, binanggit si Philemon, sinabi niya fellow laborer, si Apphia, si Archippus, ang sabi pa niya, grace to you. Ibig sabihin mga kapatid, napakaganda ng kanilang naging relasyon. Bakit? Dahil ba si Pablo ay pastor nila? Dahil ba ito? Mga kapatid, ginagalang nila sapagkat iisang kaligtasan ang kanilang tinanggap. Kaya sa church natin, mga kapatid, merong relationship ito. Ako'y pastor nyo, kayo'y mga miyembro, tayo po'y mga anak ng Diyos, tayo'y kinahabagan ng Panginoon, tayo'y nagsasama, kaya meron po akong words of endearment sa inyo. Pag sinasabi kong meron akong words of endearment, mga kapatid, pag nasasaktan kayo, nasasaktan din ang pastor. Pag nagtatagumpay kayo, masaya ang pastor, masaya ang Panginoon, masaya ang pamilya, masaya ang church. Pero kung pag merong isang miyembro na nasasaktan, nawawala, mga kapatid, ganun na lang ang pagluha ng church. Do you see? Kaya po yung endearment dito, mga kapatid, may affection ito, may pagmamahal ito. Meron itong passion. Kaya sinasabi dito ni Pablo, Paul, a prisoner of Jesus Christ. Timothy, our brother. Ganyan nyo ha? Unto Philemon, our dearly beloved. And fellow laborers. Bilhin yung pagkatapos niyang banggitin, lagi siyang may kakonect na, ano ba tawag dyan? Yung bang okay na yun, our dearly beloved. Tapos sasabihin mo, fellow laborers. Mga kapatid, sobrang adjective to. Masyado ang predicate na ginamit, yung pagpapaliwanag. Binibigyang diin yung noun. Binibigyang diin ka. Kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Kung gaano kamahal ng church, ng Panginoon ang church. Nare-realize po ba natin yan? Tapos pagdating natin ng araw ng paglilingkod natin, parang hindi natin maipadama that the church, that the members, that the pastors, very dear to us, mga kapatid. Kaya po pinapakita dito, kaya hindi nyo, our brother, our dearly beloved, tapos sinabi niya, our beloved, our fellow soldier, our father. O this time sabi niya, yung ating Diyos. Hindi lang niya sinasabing, aking Diyos, kundi ating Diyos. Mga kapatid, ganyan ba tayo sa ating relationship? Kung mahal natin ang gawain ng Panginoon, mahal natin ang church, mahal natin ang bawat isa, hindi natin pababayaan ang ating pagkakatipon every Sunday. Wala na akong magagawa, mga kapatid, sa mga taong, mga miyembrong matitigas talaga ang ulo. Kaya ume-expand, kaya lumalaki, sapagkat ang church din ang gumawa ng paraan para ma-expose tayo. Ang church din ang gagawa ng paraan para alalayan tayo, tulungan tayo. O, Sister Venus, para sa kalahatan, kung walang church, paano ka magdidibu? Saan ka magkakaroon ng idea na mag-invite ng mga kaibigan? It is the church. Bakit ka nagtatagumpay? Because the church is praying for you. Why? Kung walang church, mga kapatid, paano tayo makakarinig ng salita ng Panginoon? Kung walang church, nasaan ang pastor na magsasabi at itatama tayo, mga kapatid?
Kaya napakahalaga ng relationship natin sa church. Identified tayo sa Panginoon, identified tayo sa local church, identified kayo kay pastor. Kaya pagka may mga gawain tayo, mga kapatid, kailangan ko malaman eh. Hindi po pwedeng, hindi ko alam. Bakit? Kasi isang church tayo, na kapag nanadapa ang isa, mga kapatid, nagtatanong tayo. Tama po ba? Kasama ba tayo sa church? Kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, nabaptize ka, napabilang ka sa church ng Silangan, then there is a relationship. Hindi po pwedeng wala. Hahanapin ka hahanapin kita eh. Ako nga, sa mga anak ko, ganun din eh. Sana kayo? How are you all? Mga ganun. May mga GC, nasa loob na nga ng bahay, hindi pa kayo nakikita. Maliban lang, kung ang tingin niya sa sarili niya at wala siyang pakialam. Ang hirap ng taong kausap na walang pakialam, mga kapatid. Ito lang. Magkaroon kayo ng ganyan kasama sa bahay, walang pakialam. Nakakainis yun, mga kapatid. Bakit ko sinabi nakakainis? Yung bang gutom ka na, hindi ka man lang yayain. Oh. Sino magluluto? Masarap kaya ano? O, sino magluluto? Tapos walang kikibo. Pero sabi mo, punta tayong Jollibee. Sama ako dyan. Ang hirap sa loob ng bahay na walang pakialaman, mga kapatid. Mga anak, nakikinig pa ba? Nakikinig kayo? May pakialam ba kayo sa bahay ninyo? May pakialam ba kayo sa school ninyo? Kasi relationship yan, mga kapatid. Connected ka dyan. Hindi po pwedeng wala. O subukan mong wala sa church. Apektado ka eh. Ayan, sige. Next week wala ako. Tignan natin, sige. Kung di ka paano ka sisingilin ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po pwede. Kahit nga sa relationship, pag pinabayaan mo yan, sisingilin ka niyan. Tama? Subukan mong di alagaan ng asawa mo at mga anak mo. Pagdating ng araw, ikaw magkakaproblema dyan. Mga kapatid, kaya tinuturuan tayo sa salita ng Panginoon. There is a relationship sa household, sa church. It is a words of endearment. Mga kapatid, kamusta kayo? We are praying for you. Pinagpe-pray namin kayo. Ang church, ang pastor po ninyo ay nagpe-pray sa inyo. Words of entreatment. May pamamanhik. Merong pakikisuyo. May nakikiusap. Please lang. Okay? Mga kapatid, mga nanay, pagka hindi natin pre-practice yung entreatment, yung bang kailangan mo silang talagang suyuin, mga kapatid. Mamamatay yung mga yan. Mawawala yung mga yan. Words of endeavor. Kailangan pagsusumakit, pagmamalasakit, pagpupunyagi ang kinakailangan po natin. Not only the relationship of the household. Nakita na po natin? Kasi si Philemon ay sinulatan ni Pablo. Iyan ang kanyang unang-unang address. Kaya merong say si Pablo sa tahanan. Meron siyang say sa leader na si Philemon. And the reputation, number 2, of Philemon. From verse 4 to 7, makikita niyo po yan. Hearing of thy love and faith which thou hast toward the Lord Jesus and toward all the saints. Kasi ang church, mga kapatid, ang church na ito ay bahay ni Philemon. Naririnig ni Pablo mula sa Rome ang ginagawa ni Philemon. Kaya ang sabi dito, yung kanyang reputasyon, it was a sincere love for God's people. Mga kapatid, ang sarap makatagpo ng totoong, sinserong pag-ibig mula sa mga tao. Dama ba ng kapitbahay natin ang pagmamahal natin? Dama ba ng mga kaibigan natin ang sinserong pagmamahal natin? Yung iba tatakbo, pero may maiiwan. Yung naiwan na yon, yun ang sinsero. Mas magandang magkaroon ka lang ng isang kaibigan, dalawang kaibigan, kaysa napakadaming yung barkada na sa oras ng kagipitan, hindi mo na makita.
Ako, mas gugustuhin ko lang ng isa o dalawa. Ang sabi dito ni Pablo, narinig niya, I thank my God making mention of thee always in my prayer. At narinig niya yung pag-ibig at pananampalataya which thou hast toward, verse 5, the Lord Jesus Christ toward all saints. Mga kapatid, nakakatuwang makita ito. Sa isang Kristiyano, yung kanyang reputasyon ay napakaganda. Anong ibig sabihin? Yung kanyang karakter, hindi nababahiran ng pagkukunwari. Alam mo sa taong ito, pag nagsabi ng oo, oo yun. Mga kapatid, pag sinabing hindi, hindi. Kaya niyang tumupad, kaya niyang gawin, kaya niyang magsabi at sundin yung kanyang mga sinasabi. It was a sincere love for God's people. Narinig ni Pablo yun, mga kapatid. Yung inyo bang mga kamag-anak ay nararamdaman ang tunay na pagmamahal ninyo? It was a strong faith in the gospel. Yung kanyang pananampalataya ay matibay. Bino mo, wala si Pablo, ha? Nasa Colossae, napakalayo. Pero naririnig ni Pablo na nagpapatuloy sa pananampalataya ang buong sambahayan ni Philemon. Mga kapatid, kamusta ang pamilya natin pagdating sa pananampalataya? Tuloy-tuloy ba? Pag yung isa ayaw, kayo na rin ayaw? Mga kapatid, kinakailangan somebody will stand in the gospel of the faith and they can contend with the faith. Kaya nilang ipaglaban. Hindi nila ipagbibili ito. Mga asawa, dapat lagi kayo nagkakasundo pagdating sa paglilingkod. Ang hirap kaya pagdating sa paglilingkod, naghahatakan kayo. Pupunta o hindi? Hindi. O, mga kapatid, ang hirap niyan. Somebody should stand and contend for the faith. At ang sabi ni Pablo, there is a strong faith in the gospel. Mga kapatid, ang sarap makakita ng mga Kristiyano na kayang tayuan ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kayang-kaya niya. At ang sabi rito, not only there is a sincere love, strong faith, but also a steady communication. Bakit ko sinabing steady communication? Ang sabi ni Paul sa verse 4, I thank my God making mention of thee always. Mga kapatid, ang sarap malaman na tuloy-tuloy yung komunikasyon. Ngayon, napakadali na ang komunikasyon natin ngayon. Napakadali, mga kapatid. Kaya mo pa nga i-block Kung hindi mo i-block, ignore mo na lang. Pwede rin. Ganon ang ngayon. Ganon kagaling ang technology ngayon. Yung technology at yung ikaw, pinagsama, pwede kang mabure. Galing, di ba? Hanggang sa meron doon sa account na pwede nang deactivate. Pwede ka nang burahin o pwede ka nang... Now, mga kapatid, makikita po natin yung reputation ni Philemon. At ang sabi diyan, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you, in Christ Jesus. Nababalitaan namin, tuloy-tuloy kayo. Ginagawa nyo pa rin maglingkod kahit nandito ako sa bilangguan. Nagpapatuloy kayo sa Panginoon kahit wala ako. Kahit nasa loob lang kayo ng bahay ninyo, nagpapatuloy kayong manalangin. Meron kayong prayer time, meron kayong Bible reading. Kahit nasa loob kayo ng eskwelahan, bago kayo kumain, nagpe-pray kayo. Kahit nasa malayong lugar kayo, sinasabi nyo pa rin na Kristiyano kayo, mga kapatid. That is an effectual communication na tuloy-tuloy, mga kapatid. How is your reputation bilang isang Kristiyano? Kamusta ang reputasyon ng pamilya? Kamusta ang reputasyon ng church natin? Mga kapatid, kung mahina ang reputasyon ng church natin, mahirapan tayo magpatuloy. Nung una, mga first year to second year, third year, sabi natin hanggang fourth year, talagang napakahirap. Napakahirap. Talagang sisirain ng dyablo, unang-una, alam nyo kung ano? Leader. Ako. Bilhin nyo,
yung ginamit ng Panginoon, yung mga tumulong sa atin, mga kapatid, sila rin ang ginamit para masira ang church natin. Kaya pala hindi kami naaprubahan sa Amerika. At that time, kami ay merong invitasyon sa Amerika twice. Sama pa ng loob namin kasi na-deny kami sa US Embassy. Sama ng loob ni Mrs. Matagal pa yung upo namin doon sa loob ng embassy kaysa doon sa pagre-reject sa amin na hindi kami pumasa. That's a big question to us. Bakit hindi kami pumasa? At that time, mabigat ang battle namin dito. Mabigat ang battle natin sa church. Somebody would like to take the church. Yan nyo, kumalat yung letter na gusto akong i-petition sa lugar na ito. Dumating sa akin yung letter, mga kapatid. Ako, kitang-kita ko kung sino mga nakapirma doon, mga kapatid. Kasama ang asosasyon, nakasama pa ang barangay captain, mga kapatid. Ako, sabi ko, ano ba to? Mga kapatid, wala akong maisip na may ginanon ako sa buong buhay ko. Nung ako'y nasa Marikina, maayos kami naglilingkod sa Panginoon. And then, ito, mga kapatid, talagang kapag gumawa ang dyablo, mga kapatid, talagang liligligin ka. Talagang mapapaluhod ka, mga kapatid. Yan yung, andyan yung, sana may kuryente tayo kahit papaano. Mga kapatid, with all of this, hindi tayo tumigil ng communication natin sa Panginoon. Kaya siguro, nung ako'y nagpastor, 40 na, at least kahit papaano, yung 40 edad, matigas na, matapang na kahit papaano. Ngayon, mga kapatid, nasa 50 plus na ako . Andito pa rin. Naglilingkod pa rin kami. Naglilingkod pa rin tayo. At patuloy na gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. I am not dreaming na dumami tayo ng 100 plus. Kung mag 100 plus tayo, purihin ng Diyos. Pero alam nyo, kapag ang isang iglesia dumadami din ang kaligayahan mo sa Panginoon. Bakit? Kasi dumadami pamilya. Alangan naman nag-asawa ka, 2 lang kayo. Pambira hanggang sa mga 2 kayo nagtititiyo. Mga kapatid, ang pamilya kaya binuo para dumami. Transformation. Dumadami, word? Nagiging productive. Ang church is a living organism. Hindi ito patay na organismo. This is a living cell. Ang living cell, mga kapatid, maliit lang yan. Pag naarawan, natubigan, nahanginan, mga kapatid, yung cell na yan, dumadami. And the church is like a cell na kapag naarawan, nauulan na, nadidiligan, mga kapatid, dumadami ang cell. Dumadami ang church. It's like a family na 2 lang kayong mag-asawa, pinagkalooban kayo ng anak, and later on, as the years go by, dumadami ito. Ganun din ang church, mga kapatid. Kaya kung bibilangin natin ang panahon natin, mga kapatid, wag naman mangyari. Baka naman umabot tayo ng 20 years old dito. Ang miyembro, 10 na lang. Nasaan na yung mga ipinanganak sa church na ito? Nasaan na yung mga ikinasal ng church na ito? Nasaan na yung mga dinedicate ng church na ito? Nasaan ang mga nailigtas ng Panginoon? Where are the 9? Ang sabi ng Panginoon. Nagpagaling siya ng 10. Isa lang ang bumalik sa Panginoon. Ayun, may mga nakikita ako na talagang nagkunwaring paglilingkod ang ginawa. Nagkukunwaring paglilingkod. Pupunta lang sa church. Kasi may ibibigay si pastor. Kaya si Sir Carmelita, di ba, pinatigil ko yung kain . Kasi talagang gusto kong makita muna yung paglilingkod ng tao muna sa Panginoon. Pupunta lang ang tao kasi may iluluto, may masarap na pagkain. Ginagawa natin yan, mga kapatid, nung mga unang taon . Kaya uwi ang tao, gutom. Pero yun ba ang priority ko, mga kapatid, pakainin kayo sa tiyan? Hindi naman yun ang priority ko. Ang priority ng pastor, pakainin kayo ng salita ng Diyos. At kung meron mang ibibigay si pastor, meron mang ipagkakaloob si pastor, bonus lang yun. Pero ang priority ko at ang aking pananagutan sa Panginoon is to preach the Word of God in the pulpit. That's it. And the blessing manggagaling na sa Panginoon. That is the reputation of Philemon. Now, what is the request of Paul? Ito na, mga kapatid.
Bakit ko binanggit si Onesimus? Onesimus, our profitable servant. Lalagyan ko na lang po ito ng part 2 ng ating lesson. The request of Paul, ang sabi niya, if thou count me therefore a partner. Ang sabi niya kay Philemon, Philemon, kung ako ay kinakount mo bilang kamanggagawa, partner tayo. Sabi yan, verse 17. If thou count me therefore a partner, si Paul at si Philemon, pwede mo bang makasama or receive also Onesimus? Kasi si Onesimus umalis sa bahay ni Philemon. May ninakaw siya. According sa history, meron siyang ginawang mali sa bahay ni Philemon. Nagnakaw siya. Kaya si Philemon o si Onesimus tumakbo ng Rome. Mga kapatid, ang sabi ni Pablo, ngayong si Onesimus ay nasa akin. Ngayon siya ay binago na ng Panginoon. Ngayon si Onesimus ay naglilingkod na in the bonds of my affliction. Pwede mo ba siyang tanggapin? Kung papaano mo ko tinanggap, tanggapin mo rin si Onesimus. Parang sinasabi dito ni Paul, Philemon, patawarin mo na siya alang-alang sa akin. Kasi ito na ngayon si Onesimus, binago na siya ng Panginoon. Naglilingkod na siya sa Panginoon. Kaya doon sa Colossians chapter 3, mga kapatid, doon sa Colossians, binanggit ang pangalan ni Onesimus, hindi bilang isang magnanakaw, kundi isang faithful servant. Mga kapatid, yung request niya dito, it is a request of forgiveness. Alam ni Paul, yung sinasabing patawarin mo na siya kasi pinatawad ako ng Panginoon. Dati akong mamumusong ng mga Kristiyano. Ikaw, Philemon, pinatawad ka rin ng Panginoon. Ginagamit ang church mo. Ginagamit ang pamilya mo. Ngayon, may gumawa sa iyo ng mali. Etong si Onesimus, tumakbo. Ngayong nakita ko siya, nakatagpo ko, baka pwedeng patawarin mo rin siya. Mga kapatid, mahirap to. Pababalikin ni Pablo kasi ito eh. Pag binasa nyo, pababalikin ni Pablo si Onesimus sa bahay ni Philemon. Kaya nyo ba pabalikin na magnanakaw sa harap ng bahay nyo? Mami Shari. Ang hirap, ano? Teka. Papalagay ko pagka mga kapatid nandyan yan, magpapalagay ka ng CCTV. Mamatyagan mo yung kilos niya eh. Tama? Alam niyo mga kapatid, yung nawala kasi dito, yung tiwala. Iyan ang pinakamahirap ibalik. Tiwala. At kapag nasira ang tiwala, mga kapatid, kahit ano pang kurso ang kuhain mo, pera o talino, hindi kayang palitan. Kaya ang sabi dito ni Pablo, Philemon, ibabalik ko sa sayo. Siya'y naging kapaki-pakinabang sa akin, pero pagbalik niya sa iyo, hindi na isang alipin, kundi isang fellow laborer mula sa Panginoon. Mga kapatid, anong pinapakita dito? Yung request ng kanyang forgiveness, it is a request of freedom. Parang sinasabi dito ni Pablo kay Philemon, naririnig mo ko. Sigurado, sa pagsulat ko, maririnig mo rin ang pangalan ni Onesimus. Magtatanong ka, magtataka ka, baka magtaas ka pa nga ng kilay kapag naririnig mo yung pangalan na yun. Pero gusto kong sabihin sa iyo, he is a faithful servant. Kaya mga kapatid, mahirap talaga eh. Malibang makita mo sa sarili mo, pinatawad din ako ng Panginoon eh. Kaya ko rin magpatawad. Pero ang mabigat dito sa nire-request ni Pablo, pababalikin si Onesimus kay Philemon. At ang sabi po dun sa binasa natin, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. Kapag tinanggap mo si Onesimus, ang tinanggap mo, hindi si Onesimus, ang tinanggap mo, si Pablo.
Bakit si Pablo? Kaya naligtas si Philemon at ang kanyang household dahil kay Pablo. Ibig sabihin, huwag mo nang tingnan si Onesimus bilang isang makasalanan. Tignan mo si Onesimus bilang isang biyaya sa iyo. Kung siya ay nawala, ang sabi po dyan, tingnan nyo ha, ang ganda pa ng pagkakasabi ni Pablo. Verse 15, for perhaps he therefore departed for a season, siya man ay nawala sa unang pagkakataon, that thou shouldest receive him forever. Ay, ganun pala, no? Kaya pala siya nawala para sa kanyang pagbabalik habang buhay mo na siyang makasama. Parang ganun eh. Minsan may mga bagay na inalis sa atin, na namasakit sa atin, na sana hindi na umalis eh. Pero pag bumalik pala ito, panghabang buhay na pala. May mga bagay na aalisin sa'yo, ayaw mo, masakit sa'yo, pero pag bumalik, it meant for you. Para sa'yo. Mga kapatid, it's all about forgiveness. Naging profitable si Onesimus sapagkat ang sabi po rito, if he had wronged thee, tingnan nyo po ang galing ng pagkakasabi ni Pablo dito eh. Verse 18, if he had wronged thee, or owed thee aught, kung mayroon siyang ginawang pagkakamali, may pagkakautang sa'yo, ang sabi ni Pablo, i-account mo sa akin. Ako magbabayad sa'yo. Sabi ni Pablo, put that on mine account. Verse 19, I, Paul, have written it with my own hand. I will repay it, albeit I do not say to thee how thou owest unto me, even thine own self decide. Mga kapatid, ang sarap ng ganitong, makatagpo ng ganitong tao. Namamagitan siya. Siya yung gagamitin ng Panginoon. Patawarin mo na kapatid. Guarantee ko sa iyo, magbabago yan. Kaya kung meron kang ganitong pastor, may ganito kang kaibigan, may ganito kang Kristiyanong asawa, mga kapatid, hindi siya yung klase na, ginawa siya yan? Sige. Yung bang, ang tawag doon, nanggagatong. Mga kapatid, ang sarap ng magkaroon ng ganito. Kaya ang sabi rito, for which in time past was to thee unprofitable. Noong una, hinahabol mo siya, pinaghahanap mo siya, very unprofitable. Wala na siyang pakinabang actually. Pero nung siya'y makakilala sa Panginoon, mga kapatid, nabago ang kanyang buhay. Alam nyo, ang forgiveness, mga kapatid, ano yan mabigat sa kalooban yan. Meron din ako yan minsan, mga kapatid. Marami akong ganyan. Mga unforgiving spirit. Pero ang sabi ng Bible, magpatawaran tayo sa isa't isa. Upang maging kapaki-pakinabang. Si Onesimus, ang sabi po dito, in which time past was to thee unprofitable. Wala siyang pakinabang. Verse 11. But now, profitable to thee and to me. Kasi kapag siya ay bumalik, mga kapatid, magiging pakinabang siya sa church. Ako na nasa bilangguan, ang sabi ni Pablo, pati ikaw, Philemon, makikinabang ka sa kanya. Mga kapatid, ano pong gustong sabihin ng mensahe? The last point is the reward. The reward of the church. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 9, with Onesimus, a faithful and beloved brother who is one of you. Ano po ang reward dito? Kapag marunong kang magpatawad at tumanggap, yung binalik sa iyo ng Panginoon, dumadami. Nakuha niyo po? Pag binasa po natin yung last part, ang sabi diyan, there salute thee Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus. Ito yung mga reward na ni Pablo. And this is the reward. Ito na po yun. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers, the grace of our Lord Jesus Christ be with you in spirit. Ano pong gustong sabihin ng mensahe? Ang relasyon natin, mga kapatid,
kapag ka marunong tayo, hindi ka lang mananatiling ganyan. Dadami pa. Lalago ka pa. Yung mga taong di mo naman kadugo, yung mga maaring kinamumihian ka ng pamilya mo, pero may mga makasalanan na kapag nakakilala sa Panginoon, sila pa yung magiging reward mo pagdating ng araw. Si Philemon, slave niya nga eh. O si Onesimus, si Onesimus na kanyang alipin, tumakas, tumakbo, pero bumalik. Naging profitable pa siya. Tapos tinapos ni Pablo yung sulat na hindi lang si Onesimus ang magiging reward niya. Ayun, binanggit, sila Dima, sila Luke. Ibig sabihin mga kapatid, yung isang tao lang na yan, na gagamitin para sa'yo, yes, magdudulot sa'yo ng sugat yan, pero pag yan nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, makakakilala, maglilingkod, babalik, mga kapatid, hindi mo akalain, God will bless you more. God will bless you more. Kaya si Onesimus, from unprofitable, naging profitable. Gusto mo maging profit ang buhay mo? Ayusin mo yung relationship mo sa Panginoon. Yung church natin dito sa relationship natin, mga kapatid, ayusin natin. Huwag tayo magmatigasan, lagi kang kumilala na may authority na inilagay sa'yo, may pastor na inilagay sa'yo. Yung boss mo nga di ba? Kinikilala mo siya, nagpapasahod sa'yo, sinusunod mo yan. How much more yung eternal na pinag-uusapan natin sa church. Sa school, kinikilala mo advisor mo, okay? Yung mga senior na teacher mo. Sa pamilya, kinikilala mo ang tatay, nanay mo. Same also sa church natin. Kaya pag tinanggap mo siya, tanggapin mo siya na ako ang kinikilala mo. Kaya makikita natin yung imputation na ginawa ng Panginoon. I will just make a separate lesson from this. Kasi talagang, ang sinasabi ni Pablo yung kasalanan niya, burado na yun. Yung righteousness na meron tayo sa Panginoon, binigay sa'yo. As if hindi ka nagkasala. Ganun tayo sa Panginoon. Tinanggap tayo ng Diyos, na parang hindi tayo nagkasala. Kasi ang nakikita ng Ama, yung dugo ni Kristo na siyang pinangtubos doon sa krus para sa'yo. Yung righteousness, ibinalot sa'yo ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, receive Him as myself. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. After this, Panginoon, lumawak kami, tumibay kami sa aming relasyon po sa inyo. Hindi naman po kami gagawa dahil sa tao, nakatingin sa tao, nakadepende sa tao. Lahat po ng ginagawa namin ay nasa inyo, Panginoon. Hihilingan ko po na tayo ay tumayo kung sa papaanong paraan nyo naintindihan ang mensahe, dumating ang pagkaunawa. Ano to mga kapatid? Karne ito bilang pagtanggap sa atin ng Panginoon. Na kahit tayo'y makasalanan, inari tayong ganap. Katulad sa buhay ni Philemon, tatanggapin niya si Onesimus na kahit may ginawa sa kanyang mali ay tatanggapin niya. Salamat may Pablo na nagtuturo, pinapaunawa ang lalim ng salita ng Diyos sa isang payak na kaparaanan para maintindihan natin. I don't know kung paano nagdi-deal ang Panginoon sa atin through this message. Pero pwede kang lumapit, sabi mo, Panginoon, salamat na maaril wala pa ito, pero darating ang panahon, may i-apply ko ang mensaheng ito. Totoo po, mahirap magpatawad. Ang tao na masyadong talagang garapalan kung magsalita, magbanta, papaano mo patatawarin? Papaano mo ilalapit sa Panginoon? Mga pamilya natin, anak natin, asawa natin, nakikita natin kung papaano ang kasalanan ganun katindi sa kanila. Na ang kasalanan ang siyang naglalagay ng piring sa kanilang mga mata para hindi nila makita ang katotohanan. Ang kasalanan ang nagpapatigas ng kanilang mga puso
para ang mga salitang ito ay hindi nila marinig. Pero tayo, mga kapatid, salamat. Dinala tayo ng Panginoon sa gawain para makaalam at matuto kung papaano tayo makikitungo sa sanlibutan. Sa ating pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan. Gamitin ka ng Diyos para makita nila ang kapatawaran ni Kristo. Gamitin ka ng Diyos upang ang faith of the gospel ay marinig nila. You can come, sabi mo, Panginoon, tulungan niyo po ako na maging profitable servant. Maging kapaki-pakinabang ang buhay ko. Ayoko pong mabuhay na papalugi. Gusto ko pong mabuhay na laging may pag-asa, na merong bunga ang buhay ko. Mga kapatid, nakakalungkot sa isang tao, lilipas ang isang araw, walang nangyayari. Lugmok sa trabaho, lugmok sa pamilya. Hanggang kailan, kapatid? Hanggang saan mo kakayanin? Huwag kang manghawakan sa kaisipan mo. Minsan tatawa-tawa ka pero sa isip mo, ang dami mong rebellion sa Panginoon. Ngingiti-ngiti ka pero ang dami mong question sa Panginoon. But how? Saan makakasumpong ng katugunan? Walang iba kundi sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging profitable sa inyo. Natalakay namin ang iba't ibang aspeto ng aming buhay para maging mabunga kami. Dalangin ko, dakilang Diyos, sa paglapit ng inyong mga anak. Ano man ito, Panginoon, tulungan niyo sila. Hindi ko batid, Panginoon, pero lahat ng ito ay hayag sa inyo. Sa kanilang paglapit, dakilang Diyos, umaasa ako na tutulungan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po sa paglapit namin sa inyo sa pamamagitan ng pagkarinig namin ng inyong mensahe. Ang lahat ng ito ay aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. At amen. And the people say, Amen. Tayo po ay tutungo na sa ating pagkakaloob. And after this ay, benediction na po tayo. Yung benediction ko po ay mahalaga po yan sapagkat yan po ay basbas ko sa inyo na kayo ay i-bless pa ng Panginoon. Okay, tutungo na po tayo sa ating tithes and offering. Huwag po natin kalilimutan lagi na ibalik sa Panginoon. Hindi dahil kailangan ng Diyos, kundi dahil tayo po ay nagmamahal sa Panginoon at ina-acknowledge natin na sa Kanya galing po ang lahat. It pays to serve Jesus. Okay, ready? The service of Jesus through pleasure afford. In Him there is joy without an alloy. 'Tis heaven to trust Him and rest on His words. It pays to serve Jesus each day. It pays. It pays to serve Jesus. It pays every day. It pays every step of the way.
step of the way. Number 2. It pays to serve Jesus, whatever may betide. It pays Sige po. to be true. Naka-ready na po kayo. You can come para po sa pagkakaloob natin. His riches of mercy lead him to abide. Go ahead. It pays to serve Jesus each day. Chorus. It pays to serve Jesus every day. It pays every step of the way. For the pathway to glory may sometimes. May number 3 pa tayo? Tayo na po tayo. For the third stanza. Each step of the way. Last stanza. Sometimes the shadows may have on the way, and sorrows may come To on us home. Our precious Redeemer its toll will repay. It pays to serve Jesus each day. Chorus. It pays to serve Jesus. It pays every step of the way. Though the pathway to glory may Sometimes be drear, you'll be happy each step of the way. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat hakbang namin ay kayo po ang siyang nagdadala sa aming tamang daan. Ang bawat liko, Panginoon, ang bawat kabig namin ay huwag niyo po kaming pababayaan. Kung kami man, Panginoon, ay madaan sa bangin, madulas man kami, alam po namin na andyan kayo para sa amin. Panginoon, ipilas niyo po ang perang nalikom. Ito po ay sa inyo, gamiting patuloy sa gawain. Marami pa kaming maabot na mga kaluluwa sa pagtuturo ng mga bata. At kami, Panginoon, na one day ay makapagtayo po ng mga mission para po ma-expand ang gawain. Salamat po sa inyong mga anak. Pagpalain niyo sila, dakilang Diyos, mula sa kanilang kalusugan. Sila ay tumibay sa kanilang paglilingkod at lumalim pa, Panginoon, pagdating sa pagkakilala sa iyo. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Just as a short announcement, ang ating pong pagtuturo ng bata ay balik tayo sa Sabado. Pero tingnan po natin lagi at pag-pray natin na kapag araw ng Sabado ay maging maganda ang panahon natin. Sapagkat anytime, any minute, mga kapatid, ngayon maaraw, mamaya biglang dumidilim. Malakas ang hangin, yung pala may daladalang ulan na yan. At pag naipon na po yan, bumabaksak na po yung ulan. So pag-pray po natin na ang Sabado at Linggo ay spare tayo ng Panginoon lagi sa magandang panahon. And then, meron tayong nag-birthday eh. Sino bang ginawa ni ate nung ano? Si Ate Jocelyn, okay? Happy birthday, Ate Jocelyn. Punta ka dito, anak. Kailan ka nag-birthday, anak? 26. Ay, nung ano natin. Anak, di ka Friday. Oo, halika, awitan ka namin, anak. Baka may daladalang, pansit ng nanay. Ay, hindi pa pala namin naluto. Yung pansit. Ano yun? Bato-bato ba yun? Oo, salamat ha. Awitan natin si Ate Jocelyn. Sino kasama niya? Sino kasama mo, anak? Ang Hapitana family, si Ate Jocelyn ay isa sa mga naging bunga po ng ating free tutorial
Ano bang subject yung tinuro sa inyo nun? Hindi na po. Ni Ma'am Joyce, nung nag-tutorial dito. Ang tatanda mo? Hindi mo na matandaan, nakalimutan mo na rin, ano? English yata yun, yung mga free tutorial natin, okay? O, awitan natin si Ate Jocelyn. Baka meron, nagbe-birthday sa inyo. Magtatapos na po ang June natin. Hala? Go! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ang lambot ni ate ah. O, sige, gasaya natin. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, anak. Thank you po sa mga bumata. Okay na yun, bati na lang, ano? Huwag na mag-Gcash, bati na lang, para wala kang panggastos. Ano? Okay, salamat anak ha. At purihin na pa. Pero kung nakasama pala sa atin to noong 26, nako, makakapag-McDo ka namin, mapapag-McDo ka namin, ano? Kasi bandang huli, kumain kami. Oh, sayang. Oh. Anyway, happy birthday anak. At ilang taon na si Ate Jocelyn? 13. Ay, dapat pinaghahanda talaga yan. Teen. Diba 7 years old, teen, 18, tapos kasal. Ayun ang kasunod niyan. Ayun ang mga mahalagang age ng mga bata. Yung 7, teen, tapos sa lalaki, 21, babae, 18, tapos yan, yun na yun. Dire-diretso na yan. Okay? Again, happy birthday anak ha. At patuloy ka lang sa Panginoon, kasama ng iyong mga mahal sa buhay, kasama ng iyong mama. Okay? And then, again, let us recognize ang ating pong mga ilang nakapagwagi, nag-uwi ng medal and trophies. Yeah, thank you anak, sige. At close na muna natin yung sa ating live.